Magandang araw mga kabugtaw. Una sa lahat, binabati ko si President Rodrigo Duterte ng happy birthday on your 80th birthday. Kaya naka-green din ako ngayon kasi well green daw. No? Ang pag-usapan natin ngayon ay irreversible. Ano ba yung irreversible? Hindi na may babalik. No? Hindi na maayos si BBM. Bakit? May isang sinaunang Grego na pilosopo, ang pangalan ay si Heraclitus. Ang sabi ni Heraclitus, man's character is his fate. Ang ugali, pagkatao ng isang tao ay siyang magiging kapalaran niya. And I mentioned before, this also applies to a country, to a nation, to a people. Uh, sa mga nakapanood ng previous episodes natin noon, pinento ko yung The World as It Goes ni Voltaire. Sa short story na yun, the world has become so wicked and corrupt that God decided to destroy the world. Pero bago yan, nagpadala siya ng anghel to make a probe. The angel disguised himself as an ordinary mortal. He met with the cross-section of society, the bishops, the general, the king, up to the lowly street sweeper. And all of them are so corrupt. No? After the probe, when the angel went back to God, his recommendation was, don't destroy them. They will just destroy themselves. No? Ilang beses ko lang na-mention yan yung pag-self-destruct ng isang tao, ng isang lipunan. No? Kasi may decay nga o sa kaayusan, may karma, may law of karma. And it's very real. Ngayon, noon nakala ko wala nang pag-asa ang Pilipinas kasi siguro ako kasi dahil sa circle ko marami akong nalalaman na nangyayari sa gobyerno. Ako'y galit na dahil sa mga pagnanakaw nila, no? Pang-aabuso ng kapangyarihan. Pero para bagang tulog ang mga tao. Yan lang andyan si Miss Maharlika na pinapanood din ng marami na nakakapukaw hanggang sa makidnap si President Duterte. Yun na, napukaw na yung kamalayan ng mga Pilipino. No? Hindi lang sa Pilipinas, all over the world, nagprotesta sa pagkidnap ni President Duterte at ang sigaw ay bring him home. Teka niya lang sa Facebook, nakita ko, sa Antarctica, mga Pilipino doon. Oh, nagpuprotesta. Oh, sa mga barko, mga seaman. Oh, nagpuprotesta kahit sa ang lupalop ng mundo. Nakita ng mundo kung gaano kamahal ng tao si Duterte at kung gaano kasama itong gobyerno ni Bongbong Marcos. Ngayon, ma-repair pa ba to? I don't think so. I believe this is irreversible. Ano na yan? Sa ethics kasi may tinatawag tayong wedge principle. No, yung wedge, yung halimbawa, yung axe, palakol. Even if you have not reached the bottom, the wood will break. O ito yung snowballing effect. Ha? Mag-snowball pababa ng hill yung snow. Pagdating sa baba, malaki na siya because it's accumulated by particles. Parang ganito ang nangyayari ngayon. No? Kahit gaano pa kagaling ang mga PR nyo, I don't think this can be repaired. Wala na to, wala na. No? Sabi nga ni, panood ko kanina si Spock, Sari Roque, may mensahe siya sa Tricom sa Quadcom. Sabi niya, magpakasaya na kayo dyan kasi bilang na ang maliligayang araw nyo. Malapit na. No? Um, Yan din ang tingin ko bilang political analyst. Marami na rin akong projection noon na nagkasuot tulad ng EDSA 2, which I was actually very much involved in the planning and execution. No? Sa oras na mag-snowball yan, wala na yan, irreversible. Hindi na marirepair yan kahit lagay nila si Claire Castro dyan. In fact, that woman, the more, every time she opens her mouth, she digs the grave deeper. Ba't nila nilagay yan dyan na napakapalpak? Hindi nag-iisip. Ah, Saan ba factor ang military dito? Nagmamatyag lang sila. In fact, may mga kausap kong general, kaya tanong nila ako, ano kaya magiging trigger mechanism para maglabasan na? Ganun wala tayo sandali.
Ano kaya ang trigger mechanism? Tapos may nakausap din akong isang magaling na strategist, mataas ang posisyon nito dati, secretary level. Tinanong ko rin, sabi ko, ano kaya maging trigger mechanism? Sagot niya, hindi natin alam. It will be spontaneous. Basta na lang darating yan. No? So, mantayan natin. Itong Catholic Church, wala, tahimik pa rin. Bayaan mo na sila. In fact, okay nga yan, natahimik sila para kung pagkataon na nga matanggal si BBM na wala silang tulong, no? Talagang it will expose their irrelevance. Talagang irrelevance naman sila eh. May pinost ako noon na kinote ko kasi nung si Father Romeo Entengan, yung provincial director provincial superior ng mga Jesuita sa Pilipinas, he created a committee on the evangelization of culture. Ang purpose ng committee na yon is to find out bakit in spite of the warning admonition of the Catholic Church not to vote for Erap Estrada, nanalo pa rin by landslide si Erap. No? Ganon din ngayon, no? Nag-warning din sila na to vote for BBM, nanalo din ng landslide. Kasi the church is not connecting to the people. They don't speak the language of the people. No? Kaya biyaan mo sila. No? Kahit yung military, kung hindi sila gumalaw, ang tao na mismo gagalaw. Kung maraming tao dyan, ewan ko kung pagbabarilin nila yan. Hmm? At nakita ko, kinakabahan na si Tudoro. Kita ko yung interview niya kanina. Besides, irrelevant naman siya eh. Wala na siyang credibility sa AFP. Nag-walk out na yung mga officer sa command conference siya. Ilang beses na gusto mag-resign yan. Pinigilan ng General Anyo kasi pag nag-resign daw siya, masisira ang credibility ng gobyerno. Wala na yan. At dinig ko nga, may mga escape plan na sila. Sina Lisa, sina BBM, mga anak niya. Mga kongresista, tinatambalos-los, may escape plan na sila. Kung sakali mang lumabas na talaga ang tao and will take over the government. Pero ang I want to jump the gun, ang pinag-iisipan ko ngayon, kasi irrevocable na yan eh. Irreversible na yan, mangyayari yan. Then what after that? No, galon pa rin ba tayo? Constitutional successor? May Congress, may Senate pa rin ba? Maraming nag-advocate sa National Transformation Council. Council na, no? Siyempre siguro si Sara ang chair, no? And abolish Senate and Congress kasi nakita naman natin gaano kababoy yung institusyon na yan. Yan, nananakot sila. Kakasuhan nyo kahit mag-share ka lang ng fake news. Ano bang fake news? Well, fake news kung di sumasang-ayon sa narrative nila na siya talagang peke. Talagang may suppression. Pero wala yan. Hindi nila mapipigilan yan. No? Thank God to social media. Noong panahon ni Marcos Sr., wala to yung media noon. TV, radyo, dyaryo, kontrolado. Nung EDSA 2 naman, may radyo bandido, no? May mga mosquito newspaper. Pero ngayon, ang hirap kontrolin dahil sa milyon-milyon na social media. Paano nila kontrolin yan? No? Unless siguro sikat yan, kahit si Sas Rugando ngayon, siya tinatarget daw siya kasi mas maraming follower, mas tinatarget nila. No? Kaya yun lang ginagawa nila ngayon, sinusuppress. No? Wala ngayon, hindi magtatagumpay yan. And you cannot stop the momentum. Irreversible na talaga ang downfall ni BBM. So, tingnan natin, in a few days, ngayon, birthday ni President Duterte, kita ko yung post, bilyon-bilyon, buong mundo. Ewan ko kung marirepair pa nila yan. The people hate this government, hate BBM, its wife, ang baluslos. Kasi alam nila eh, anong pinagagawa ng ito. Hindi na ma-repair yan. Wala na. If you survive this wounded and crippled. Wala na rin. Pero this is irreversible. So tingnan natin ano mangyayari in the coming days. Meanwhile, happy birthday ulit, President Duterte.